Ay sinasabi niya, hindi daw yun pork barrel. Eh ano ibig kong sabihin? Bakit allocable ang tawag dyan? Ngayon lang niya, talagang unprogrammed funds niya sa budget, binaba niya. Pero meron pa rin. Kasi yung unprogram na yan, prohibited naman talaga yan. Hindi yan ginagawa nila ni Recto at ni BBM at ng Speaker at ng Senate President out of the goodness of their heart. Ginagawa nila yan kasi prohibited na yan ng Supreme Court, unconstitutional na yan. Eh ginagago naman tayo eh. Napakadami nating abogado, natatanga-tangahan tayo. That is prohibited, that is unconstitutional. It's unconstitutional to remit all excess or reserve funds of government-owned and controlled corporations. Yan ang ginagamit noon ni BBM for 3 years bilang pundo ng kanyang unprogrammed funds kung saan ang unprogrammed funds, presidente lamang ang makaka-release niyan. Kaya BBM, wag mo na kaming gawing tanga kagaya mo. Alam naman namin na ikaw lang makakalabas ng unprogrammed funds. Kaya nag-resign yung Secretary Amina. Hindi niya na kaya yung batikos dahil totoo naman. Walang unprogrammed funds sa budget na yung General Appropriations Act na pwedeng lumabas o ma-implement kung walang pirma ang presidente. So wag na tayong gagawing tanga na for 3 years ginawa niya yan. At paraan para makakuha sila ng perang kukurakutin nila. Lahat ng reserve funds natin sa PH, Philippine PhilHealth, kinuha nila 89 billion. Sa PDIC natin, more than 100 billion. Ano pala, gatasan pala yon. Government-owned and corporations, ginagawang milking cow ni BBM para ipondo niya sa unprogrammed funds niya. Ang unprogrammed funds, dapat lang yan may mga excess revenues na hindi inasahan. I-replay niyo yung mga interview ni Secretary Recto. Lumabas din yun sa kanya dahil alam niya naman hindi tayo tanga. Yung unprogrammed funds na yan, that's just in the budget, pero wala yung pondo. Pupunduhan lang yan sa excess revenue. Kaya dapat nga yan, nilalabas lang yan towards the end of the year na alam mo na kung may excess revenue ka. Paano ka may excess revenue? Wala nga, deficit ka nga. Opo. Deficit na itong gobyerno niya. Kaya siya nangungutang every year. 1.6 trillion pa ang babayarin na utang this year. 6.7 ang trillion ang budget natin. Saan nila kukunin yun? Sa taxes natin. Sa taxes natin, lalo na yung 12% VAT na pahirap sa mga mahirap. Opo. Yan ang mga kababayan. Ito, bagong taon nito, nagmamalinis si BBM at si Recto. Huwag kayong maniniwala dyan. This is the cleanest budget ever bullshit. Dapat alisin niya. Ginagawa niya yung kitty-kitty eh. Ginawa niya yung, kumbaga yun yung kanyang tawag dyan piggy bank. Na kukupit-kupitin niya yan pag may, President, kailangan ko ng ganito, tulies dun sa district ko para may kickback ako dyan na 20%. Di ba? Wala nga pondo yan. Excess revenue lang ng mga kapondo dyan. Dapat in-erase niya na dahil deficit naman tayo. Anak ng tinapaka BBM, 3 taon pa. Talagang ibabaon mo na kami sa utang. Kawawa mga kaapu-apuhan namin. Pero ikaw, baka siguro, dahil bangag ka, hindi mo napipil yun. Saka ang dami-dami yung pera na ninakaw. Hindi nyo na maubos yan. Sa 3 kamatayan nyo man, hindi nyo maubos yung ninakaw nyo sa amin. Pero paano mga mahihirap? Paano? Sa 3 years na ito, paano ang services? Sabihin nila, may maip naman attorney, may ganyan-ganyan, ayuda. Kailangan namin trabaho. Kailangan ng mga hirap trabaho, hindi ayuda. 2.4 million ang walang trabaho nitong Paskong ito. More than 1/2 sa mga Pilipino nakaranas ng gutom. Ito ba ang administrasyon na gusto nyo maulit pa sa 2028? Huwag kayong pumayag na linlangin kayo uli ni BBM at ng kanyang gang. Okay lang yan sila dahil mayayaman sila. Paano kayo? Pagka-graduate ng mga anak niyo na halos hindi na kayo kumakain. Parang ang baybaon ng mga anak niyo sa college. Pagka-graduate after 3 years, walang trabaho. Sino pa mag-invest sa Pilipinas kung ganito tayo ka? Corrupt